Nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Cebu dahil sa bagyong Tino. Umakyat na sa 18 ang naitalang namatay. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan ang kapatid nating si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, saang lugar itong mga naitalang nasawi? Low or 18 na ang patay na nalista dito sa Emergency Operations Center. Yes, Cheryl, may gabi din Cheryl, 18 na ang nalista mula sa malawakang pagbaha dito sa Cebu. Kasali na ang dyan sa Mindanao City at isa naman mula sa Barangay Tabok sa Mandawi dahil sa malawakang pagbaha din. Habang dito sa Cebu City naman ay 12 ang patay ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival. Ayon sa kanya, missing pa kung may tuturing ang 12 pero ayon sa kanya ay wala na itong tsansa na mabuhay kung kaya pinaghahanap na lang ang kanilang mga katawan. Anya sa tabing ilog o nasa dagat na makikita ang mga labi ng 12 nawawala sa Villa del Rio sa Barangay Bakayan. Ayon sa EOC, nasa 36,000 din ang nasa evacuation center sa iba't ibang panig ng probinsya kung saan nangangailangan pa rin ng tubig, mainom at magkain. Kanina alas 4 ng madaling araw nagsimula yung paglakas ng hangin, Cheryl, at pati na ulan hanggang sa mga alas 7 ng umaga nagtapos yung paninsala ng bagyo. Pagkatapos dumaan ng bagyo ay makulimlim pa rin at may malakas pa ring hangin sa buong Cebu City, Cheryl. Pero Dale, kumusta yung supply ng kuryente dyan? At may mga lugar pa ba na hindi mapuntahan ng mga otoridad? Cheryl, marami pa ring lugar yung walang kuryente, lalo na dito sa Cebu City. Pero ang sabi ng Visayan Electric ay magkakaroon na ng kuryente sa mga lugar na wala masyadong sira ang linya. Nagbalik na rin sa kuryente, ang malaking bahagi ng Barangay Kamputhaw at Barangay Capital Site dito sa Cebu City. Brownout pa rin sa maraming lugar, kabilang ang Bantayan, Tabogon, Compostela, Santa Fe, Tudela, Bourbon, Sogod, Pugo City at Medillian, Dalmatayan at Asturias. Na-report na naman ng pagbaha din sa Liloan, Mandawi City, Talisay City, sa Consolacion, Danao City at Compostela. Kaya marami ang mga stranded sa mga nabanggit na lugar. Ito ngayon ang tinuunan ng pansin ni Governor Pam Baricuatro na pinuntahan niya kanina. Pakinggan natin ang kanyang pamahayag. This is really unprecedented what's going on in Cebu. You know, we were expecting na ang hangin mo'y delikado, but turns out ang flooding, the flood waters is just I'm really saddened by what's going on now in the province. The flooding that's been endangering our people now. Yan muna ang latest dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan, Cheryl. Maraming salamat, kapatid nating Dale Israel ng One News Cebu. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.